Pag ganyan ang parang pulsing mo, nasa old code na ito. Regarding sa good God, moving tayo sa klase ng Diyos, you can see. Sometimes you feel that tama. Yes, you feel. Diba? Pero regarding sa good God, minsan ito kasi hindi naman nakabasig yung pagpapala ng Diyos. Pero ang extremely iba po, ang ikaw po mga kapatid, hindi under. Kasi 400 years before the law, meron ng type na. Hindi naman ng type. See? Up? So tayo yung Genesis siya, pura na siya. Ganito nangyari kay Abraham. Dahil pag-digma siya, tapos nanalo siya digmaan. Okay? Nung nanalo siya, lahat ng pinamanan ng natalo niya, napunta sa kanya. So naging mayaman si Abraham. Kaya lang, nakilala niya isang priest. Si Melchizedek. Actually, mga people sa si Melchizedek is Jesus Christ. Siya yung priest. Existence ni Jesus Christ. Si Melchizedek. Kung namit na si Melchizedek, ang ginawa ni Abraham, he gave the life. Lahat ng kanyang kariyan. Binigay niya. In 10%. Kung binigay at kinuha ni Melchizedek ang lahat kay Abraham, kung anong meron siya, multiply dito. Kung anong meron siya, mas yun. Ganun pala mga kapatid, when you live your life, you multiply your way, kung anong meron niya. Gusto mo ba i-multiply? Hindi lang i-add, mga kapatid. I-multiply. Kaya pag bigyan ng gift, ng giving, ang gusto ng Diyos yung magandang puso. Okay? Si God loves a cheerful giver. Amen? At amen. Bless ka rin. Wala naman dito gusto yung Diyos pinasya. Amen. Si Mama Lee, sa Lord, kung meron kayo, si Jessica, ang pamasahin din ng araw, 50 pesos, hindi sabi ng 5 pesos. Next day, 5 pesos pa rin mo. Kasi sinasabi ko, ano na naging ko nung hindi mo sa Diyos. Hindi na umapalot kung paano ka inuusipan yung sinasabi. Hindi yan under law. Wala kang law, meron ng giving. Okay? Sabi sa Bible, kaya 10%, give 10%, 12% na po. Pag binigay mo 10%, ibig sabihin, binibigay mo po. Yun. Pero God sa gusto, di ba? Imagine, ang gusto na Diyos 10%, kaya 90%. Pag sinibreso pa niya. Ano ba yung sa akin niya? Amen. Ay, parang sa akin niya. Diba? Wala, 10%. Yung kita lang sa sa'yo. Ganun Diyos na rin namin. Baka pwede ko sa inyo sabi ng bata. So, paano ba mag-type? For example, may isang piso ka, piso kayo. Sabi ng bata, ay, wawa naman sila, piso na yun. Diba? Paano pag 50% pa, ay 50 pesos to? Eh, sa'yo 45 pesos. Kilo, divided by, wawa naman sila, yun. Eh, paano mo na pag-balance? Eh, hindi 90 sa'yo, 10 kilo. Ay, wawa. Sumabat ni nanay, Pastor, paano pag isang kilo? Eh, di 100,000 kilo. Eh, ay, sobra niya, Pastor. Ano po yung tawag eh? Pag mali pa, okay na. Di ba? Kapatid, pagkakatiwala naman dito malaki, pero kung hindi. Eh, kung never hindi bigyan ka ng malaki, pero dito sa inyo sa malaki na bakit? 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 Bakit yung malaki bakit? Okay. So, kaya mga great teachers, tayo, hindi na great teachers, great teachers dito. Wow po eh. Nako. Wow. Kita ko ba siya? Kita ko. Kasama nila eh. Great teachers. Yung mga great teachers na kapatid mo kung bata, walang stress. Yun naman. Bakit mo na stress sa pressure? Kasi when we preach Christ. And we preach Christ. Therefore, kaya we preach Christ, wala ang dapat sa kulang sa inyo. Kasi sinaturo lang namin kayo kay Kristo. Wala ang dapat patunayan sa inyo. Diba? Kaya parang isang preacher na preach lang ko. Kaya ito gawin nyo nakatahan ng mga tupang. Dapat ikaw muna sa school. Diba? Ikaw muna. Diba? Pero yung mga preacher, alam mo isang word na ang main pastor is poignant. Actually, ginagamit niya. Poignant 21. Ang poignant 21 akin yun, pen name ko yan. Kaya pag may nakita yung libro, ang nakalagay is by poignant 21. Libro ko yung mapapagod. Amen.
Appointment. Appointment is shepherd, pastor. At sa meaning niya, pointer, tagaturo. Ano yung tagaturo? Ang trabaho pa rin natin mga hindi sabihin pinaka-pastor ng church. Ano lang kami, natiwala, ang totoong pastor, Israel. Kaya ang trabaho ng pastor, ituro kayo sa totoong pastor, kay Kristo. Kaya dapat ang preacher, lalo yung preach Israel, and his preacher. Wala siya dapat i-preach. Hindi ganun si Paul eh. Wala siyang ibang preach kundi Israel. Okay, kaya wala kang dapat samahan niya. Dapat i-preach natin. Ano ba kapatid? So ano yung great preacher? Ito ka ng message. In the new covenant of Christ, every command about what we should do, yung mga tumudaw na dapat namin gawin, is always preceded by the revelation of who we are in Christ. Kaya ito mga kapatid, kung meron mo kami tinuturo dapat gawin nyo, tandaan nyo, ginagawa nyo dahil sa Kristo. Ano yung sabihin? Ganyan na kapatid. Gumagawa ka, hindi parang maging galing ka. So, hindi si ganyan. It's not what you do, it takes who you are. It's who you are. It takes what you do. Sa Tagalog mga kapatid, huwag sabi na ito, tumutulong ka sa kapwa, hindi para maging banal ka. Banal ka, kasi nakikristo ka, kaya tumutulong ka sa kapwa. Ito, sumusunod ka sa nanay mo, hindi para maging matulog ka. Matulog ka na, dahil nakikristo ka, kaya sumusunod ka sa nanay mo. Okay, ulit ko pa. Mga kabataan, hindi mo sinasagot ng pabalan namin. Hindi para matuloy ka sa amin. Matuloy ka na, kaya hindi mo sinasagot ng pabalan ang namin. Matuloy ka na. Nasa ginagawa natin dahil ng identity natin. Amen. Because you are in Christ, mga kapatid, you are righteous. You are sanctified. You are close to God. Amen. That's the view of the man. And yun, number one thing dito, identity comes before activity. Kung sino ka muna, siya ang gumagawa. Yun ang importante. Tama? So hindi yung, pastor, lagi ako sa church para maging malapit ako sa Diyos. Hindi. Malapit ka sa Diyos, kaya ako yung sa Diyos. Pag-iwasan mo, kapatid, malapit ka na sa Diyos. Malapit ka na sa Diyos. Amen. Tama ba? Hindi ba dapat sabihin natin yan? Hindi ba dapat utusan ng Diyos mga kapatid? Alam niyo yung puso niya. Amen. Yung mga prayer mo, ano yun? Sabihin ko na sa kanya. Ano ba? Number 2, love before obedience. Pag-ibig, kaya ka susunod. Okay? Hindi yung susunod muna ako para ibigin ako ng ama. Hindi. Iniibig ko ng ama. Kaya ka susunod. Ang maganda yung kumapit, kahit wala kang ginagawa, mahal na mahal ka na yun. For example, si Cristo, yung kanyang baptism, wala ko siyang ginagawang hirap eh. Wala ko siyang ginagawang ministry. Pero sabi ng Diyos, this is my beloved Son, in whom I am well. Ano yung sabihin? Hindi nakadepende sa pag-ministry niya, yung pag-ibig ng Diyos. Si mahal na mahal ka naman ng Diyos, siya ka naman. Amen. Kaya nabawa. Bakit? Alam mo na hindi yung kumukulis ako. Tagapin ako ng Diyos. Kaya pag hindi ako nagkulis, hindi ko tagapin ng Diyos. Hindi ba, pati? Hindi ganun. Pag ganun na mentality mo, mapagod ka. Dating point, pag-burn out ka, sabihin mo, ako lang lagi gumagawa. Pero dahil kaya tayo gumagawa, hindi tayo ng natin, mahal, wala tayo, ng tapos ng Amen. Baka natin ang pag-ibig. Next, transformation of heart before transformation of life. Dapat unahin natin yung puso na nabago sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos. Yung biyaya niya. Bago yung pagbabago ng pero sabi niya, thank you ba yung Bible class? Meron ko mga kapatid. Dati pangalan Johan. Johan siya. Kung nanginig ko siya, wow, this is party. Nakatanga siya, nakapin. Basta kaya, hindi siya naman nanginig. Pero ano kakaakin niya ng ano, nag-preaching natin. Kasi every Monday natin preaching sa nag-handle. Mag-1 year na kami sa December. Mag-1 year na tayo. Ang maganda mga kapatid, dumadalo doon.
100 to 150 na nakikinig ng salita. Ngayon kaya si Joanne, nakapakinig ng salita ng Diyos. Never ako nagsabi na maling ginagawa mo. Never. Ang pinakita ko na sa kanya kung gaano siya kamahal ng Diyos. At alam mo siya, mismo ang isa. Isang Monday, dumating siya, nagpabulit ng Diyos. At sabi niya, huwag niya na akong tatawagin siya, Nelson na. Ay, isipin pa ito. Gusto mo na ng Diyos. Kasi yung galaw, sundin eh. Kung nakaraan nakakausap ko, sabi niya, Pastor, mag-aasawa. Pastor na siya dito. Okay, huwag muna. Hinabi niya mga kapatid. O minsan may mga ganun pa siya. Walang problema. Hindi naman ang mahal kung sinalam na lalaki. Kaya pag worship kami doon, through you, through you, okay lang sa Lord. Okay, makikot. Hindi ako meron sa church na ba? Kaya maraming hindi pumapasok sa church eh. Kaya ano siya eh, nung kanyang expression, ang malagay puso niya, nandun na si Cristo. Pusunod na yun. So, transformation of heart. Kaya kung nakakabataan dito, kailangan na sila. Presyo na yung pag-ibig ng Diyos, paalam mo na para siya ng Diyos, di ba? O, kung mahaba ang buhok, dito, lahat dito, puro dito na lang, wala kang iba. Okay lang yun, isagapin natin siya. O, pagkilala natin siya, alam mo, maraming taong gano'n, maraming gusto nila maging unique. Pero hindi nila alam. Unique na sila. Sabi mo sa partner. Kapatid. Alam mo sa kapatid. Kapatid. Unique ka. Ano yung sabihin? Wala ka katulad dito. Hello? Alam mo, 7 billion ng tao dito. Wala ka katulad. Kaya naman ka. Bakit? Wala ka katulad dito. Kaya dapat ganun yung thinking mo na, ganito ba ko din, pag switch ko naman ganun, if, ikaw lang sa ako mundo, ganun yung isip na nito. Di ba? Wala ka tulad dito. Alam ba, maraming kabataan, binibigay kayo ng morality. Hindi dahil masama sila. Hindi dahil naberde sila. Kasi hindi na alam yung word nila. Hindi na alam yung value nila. Pero hindi ka ba, ibang kabataan dito, grabe yung value niya sa akin ng Diyos. You are precious in His sight. Hindi mo na kailangan magpa-pula na buhok para mag-unique ka. Hindi na! Unique ka na! Yung ganda na! Ito, ako kaya na ako! Unique tayo na ako. Wala na dapat gawin. Mahal. Wala pa natin ito. Ako yung question. Bakit yung diamond mahal? Ba't bakit diamond? Kasi rare siya. Hindi niya makikita nakakalat. Kailangan mo pang bumukay ng bumukay at ilang libong taon bago magkaroon ng dahil. Hindi sila yung mamalit. Ganun ka tingin na Yeshua at Yeshua. Yan para po sa Bible, ano yun sabi ko, pag natagpuan mo na yung perlas, diba? Ibibenta mo lahat para makuha mo yung isang perlas na yun. Kapatid, dati ang naalala ko, ang pagka-interpret mo, pag nakita mo na si Kristo, iwanan mo lang at si Kristo lang. Parang gano'n eh. Hindi pala gano'n yung ibig sabihin mo. Ang sabihin mo, bakit yung lalaki doon, si Lord John, at yung perlas na nagkita, ikaw yun. At binigay na lahat para makuha ka lang. Ganun ba? Ano ba? Kasi napakinggan sa ita, ang national people, hindi mo nakinggan. Hindi ko rin yung ako mga kapatid. Bakit? Doon ka lang precious ako. Ibinigay niya lahat eh. Yung father, binigay niya yung anak. Ano makuha ka? Si Lord binigay. Sabi ng Bible, pag naman sa Diyos, iubay niya kanya. Bakit? Hindi niya makuha ka. Precious ka naman eh. Hindi siya papayag ng langit, wala ka. Kaya binigay niya yung sarili ko. Kaya never kapatid, everything dito na yung sarili mo sa amin. You are precious na marami. Hindi mo kailangan ng ibang tao para i-achieve ka. Lahat ng Diyos. You are precious. Ako natin. Ikaw yun sila. Gusto makuha ng Diyos.
At ngayon, nasa kanya-kanya, ulitin natin. Amen? Kaya ngayon, starting now, everything mo na nalagay natin sa you are God. Ikaw ay paborito. Kahit minsan, pag-inis ka lang eh, nagugulat ka pa. Ikaw. Ha? Ikaw ito eh. Kahit nagugulat ka, pero you are still God. Kahapon na paborito ako eh. Kumawa ka ng style sa internet. Sabi ko nga, ano, hindi natin kulay. Hindi pa kalinig ka. Hindi pa ako eh. Pero pag ikaw, wala yan. Kulak. Para patuwa ako sa andan. Kapag hindi pa kailangan para pa natin ito. Ayun, Amen. pakisulat ito kanila. Second Corinthians 8. Ito ang pinaka-complete verse. Sabi niya ito, you know the generous grace of our Lord Jesus Christ. Though He was rich, yet for our sake He became poor, so that by His poverty He would make you rich. Sa Tagalog, ang biyaya ng Diyos sa pakayaman, bagamat siya'y mayaman, naging mahirap siya. Alam mo, describe naging mahirap dito? Kapatid, hangin ng mga hangin ka, diba? Diyan sa sinilang. Sa at pag kinuha buhay niya, wala sa tirahan. Sinaging mahirap siya. Pero bakit siya naging mahirap? Ang plano pala na Diyos, kaya siya naging mahirap. Bakit ikaw, sa kanyang kahirapan, ay pray man, maging revelation sa atin ito. Ang Panginoon natin ay mahirap. Bakit ko sila mahirap? Nagkaroon din ng pagkakamali sa church history. They want to follow Jesus Christ. Okay yun. Dahil akala niya ganito. Dahil sila mahirap, eh, iba, naging monk. Naging ascetic. Naging mga ascetic. Naging na yan, ascetic student. Hindi na nanood ng TV. Hindi na nanood ng ano, lalo sa loob ng bahay. Hindi na sa akin, buwan ng magulado, buwan ng restatio. Sila. Oh. Akala na, pero no. Kaya naging mahirap si Lord, para ikaw, kaya hindi na naging mahirap. Kasi mahirap ako pagbilang. Ganyan lang yan. Pero dahil sa'yo, mga kapatid, hindi mo lang angat ang Diyos. How you remember these words of the mga kapatid? Your future is secured in Christ. Amen. Kung anong ginagawa mo ngayon, nag-aaral ka, i-enjoy mo lang. Kasi hindi nakabase dyan yung destiny. Yung destiny mo nakabase kay Kristo. Kasi Kristo nagbayad sa Kristo para sa destiny mo. At dahil isang bagay ay bayad na, ano ang dapat nilamang Lord? Amen. Darating kong ng panahon, pag tayo magtitipon dito, makikita natin kung saan tayo dito. Hindi na daw mabalik pala. Sabi dito, great, build the road for prosperity. Wow! Dahil si Kristo ang grasya, nagkaroon ng daanan para doon sa prosperity mo, para doon sa destiny mo. Especially, doon ka madadaan. Kasi may dalawang daanan eh, papunta doon sa destiny mo. Number one, doon sa self-effort mo. O, pwede naman marating yan eh, self-effort mo. Kaya ang problema, puno-puno ng frustration mo. Baka dumating pa ako, hindi ka makarating doon. At may isang daanan yun, sa biyaya ng Diyos. Okay? Pag dumating sa biyaya ng Diyos, ang Lord ang masutulak sa iyo para rin sa Diyos. Kaya kahit maraming obstacle, upagkata mo. Amen. Kahit na maraming project, no? Maraming mga thesis, upagkata mo. Bakit? Kasi natin yung biyaya ng Diyos. Amen? Amen. So, din sabi nga, every believer has access to that road. Hindi na tayo may access. The question is, doon ka magdadaan. Ito maganda, the prompting and the leading of the Holy Spirit will determine how far you can go in your life. Ang pala na Espiritu ang magsasabi kung hanggang saan. Ang gusto na ng Diyos, sumakit. Kung may ganda, si Jesus ang super ng buhay, sa kanya ka sumakay, pamatay din na lang.
Biyahe mo ay sulit, pagkat patungong langit, hindi pwede ang sumabit. Kapatid, kung ito ka nagmamalaw ng buhay mo, please lang kapatid. Tumali ka. Kaya mo si Kristo mo. Amen. Tingnan mo kung saan kanya. Biyahing langit. Kaya mga kapatid, hindi naman ngayon sila, welcome to Lagasi. Hindi naman to be a blessed word. But the grace to the highway. Hindi na pala road, highway. Bakit sa highway mo mabagal? Hindi. Hindi natin highway mo mabagal? Kapatid, kung ito nag-pray that word. 5 years from now. Meron natin bahay at food. Kapatid, sabi ko 5 years. Pero baka sa Diyos, baka 2 years pa. Highway. Hindi ba ito mabagal? Alam mo kapatid, kung ba, sa Arisha, nakita ko yung video nila sa internet. Alam mo kapatid, 2012, ang Pilipinas ay kumipita ng IMF, no more a barrel sa IMF. Nagpautang tayo ng $1 billion. Alam mo kapatid, marami na galit ko. Nag-ibigyan talaga tayo, pag-utang ko kayo. Hindi na naiintindihan. Yung ginagawa ng presidente natin, ngayon, binabago yung pananaw ng Pilipinas sa ganyan. Kapatid, plano ng Christian eh. Ang sabi Lord, hindi kayo mangungutang, kayo ang mangungutang. Nagsimula na mga kapatid. Sabi ng mga pa, number 47 tayo last year, pero ngayon number 27 tayo. Laki ah. At pagdating ng 2016, number 16 tayo, at go on. Now, tell na po, bakit ginagawa ng Diyos? Kasi nga may destiny, yung bago natin. We will be a people of missionaries. Kung ngayon, no, on dapat natin, yes, dapat sila, pero tayo lang, bakit sila sila. Sabi natin sa, ano, sa nadiranan sa Congress, on that moment, bakit hinuhukay na yung langit sa Palawan. Iisip ko nga kapatid, yung langit sa Palawan, hinuhukay na kayo. Alam mo ba yung research doon? Yung langit, mas malaki pa sa research ng Saudi Arabia. Ang masakit pa sa Saudi Arabia, sa atin, pakasik pa lang. Ala, kaya handa na kayo. Ano? Kaya yung napanood yun ako, yung bigla ako naman sa Facebook. Siyempre. Yes. Sila nakapilipino to. Dati ayaw natin, di ba? Hindi sabi sa paningin ng Diyos ba? Meron pag isang isla na natagpuan, di ba? Bandang Aurora. Underneath, ano siya, island. Bakit takuan natin yung place, tayo may halim. Alam mo ba, ang dami tinglangin sa ilalim. At marami pang mga sila. Grabe yan, nakikita ko mga sabi ko, simula na. Kung marami nakikita ko kakalat na kapag sa may movement sa kanila. Dahil sa may movement na kapatid, wala na nakikita. Inulihat na para tulungan yung ating mga kapatid. At maganda, we will have more than enough para tulungan naman. Amen. Sabi nga ng isang prophet, we will be a Israel. Amen. Pero ang picture din yung mga kapatid. Kaya sa akin, Lord, at wala pa ako na makinggan sa kanyang future. Nung napanood ko yung coronation ni King Pedro Calixto. Diba? San Pedro Calixto. Diba? Sinanay na habang nanonood mo, sabi Lord sa akin, sa Catholic para maging start ako sa kanila, kailangan marami ng Diyos. Dapat maging baptist ka, buwaan nila. Pero sa Bible, no. Sa Bible, lahat na nakikita sa Kristo, mga santo. Actually, being in Christ, kailangan.
Kaya ano St. Ali? Meron tayo St. Charlie, St. Paul, St. Sam. Sino lang yung Christ? Ay, kasama sa Lord. Ang Pilipinas, the only Christian nation in Asia. Tama? So therefore, a nation in Christ. So, kung pagiging santo ay dala ang Kristo natin, ay kay Kristo, pwede natin sabihin na ang bansa natin is a nation of saints. Diwali. Amen. Ano bang dalawang kapatid na gano'n ng Kristo? Magkakaroon ng pare-pare sa Kristo. Tatangin sabi natin ay hindi dalawang bawat sa pinakamayamang lupa. Grabe. Kaya kapatid, masabi mo sa bigyan mo sa akin ng Mindanao, nakakaligo ko ang buong. O yun. Kaya tuloy, ginagawa lang ang awal mo sa ng gira. Bakit? Para hindi matulog, pero wala magagawa ng our time is out. Magkakaroon ng system ng Mindanao. Nakapatid. Wala na sila kayo doon. Pati tayo, pare-pare tayo. Ilang na lang sila yun. Balik na lang tayo doon. Para magpapasok. Sabihin mo nga, I'm blessed. I am blessed to be a Filipino. Alam mo, people, lalo nila sabi sa inyo, we will be a passport. Bakit? Ang nag-iba, nag-kusing tayo, hindi na tayo dito. Bakit? Kusing tayo dito. Yes. Isang darablaan mo, kasama tayo. Private plane. Gawa natin. Ano hindi pa na transfer number 1 to push it forward. Kaya lagi sinasabi, hindi ng demotion, but God will push it forward. Number 2, to advance. Number 3, to make progress. That prosper, God will progress you. Para ba nga natin? And last, to succeed in reaching a desired destination. Pero kung gusto puntahan natin, by the grace of God, pumuntahan. Amen. Pero kung mga plano, by the grace of God. Amen. Ganun ba, kapatid? So grace to transfer must be received in workout, the thing we receive are grace of salvation. So pareho lang, kung receiving, kung paano tinanggap. Now, meron gusto kong turo sa inyo, yung pagtatay, yung seed time and harvest. Meron talaga yan, hindi alam yan. Agriculture siya. Napalagtanin ka, sigurado nga. Pero meron mga condition. 2 Corinthians 9:6 sabi po, whoever sows sparingly will also reap sparingly. Whoever sows bountifully will also reap bountifully. Sa Tagalog, ginagawa nila, yung magtanim ng konti, of course, ano nila. Pero kung magtanim ng marami, ano yung marami. Ano ba, mga kapatid? Ito, number 1, the attitude of your heart determines how precious and good your faith is. Ano ibig sabihin? Yung condition pa ng puso, pinigil na ng Diyos. Hindi yung laki ng pinigil ko dito sa box. Hindi ko ba siya? At pinigil na pala ng Diyos yung condition ng puso. Kung nagigil ka. Kaya gusto ng Diyos is a happy and cheerful. Kaya kung nabigay ka, kasi woo! Very much woo! Kaya ka bigay ng obing sa ating Panginoon. Tama ba? Next, the ground where you sow your seed is important. Dapat hindi natin yun. Matabang lupa. Magtanim na simento. Sabi siya, kahit na buta mo, yan. Simento yan. Bakit ito kalipay ng dito? Okay na ako talaga. Good. Ground. Okay, next. The Holy Spirit prompts you and guides you in the sowing. Ang Holy Spirit pala, ang nag-guide natin. Kaya mga pag sinabi ng Holy Spirit, i-bless mo yung mga pag-ibig. I-bless mo. Kasi yung moment, ayaw na pag-tatanin. Tama ba? Kung sinabi ng Holy Spirit, i-bless mo yung hindi ka sabi mo ngayon, hindi mo na sokit. Kapag hindi mo na sokit ka na after service. Ano? Nasasabi mo. Diba? O, pwede naman kayo sa church, of course, sa mga servant, pwede din sa kanya, sa mga foundations, tama ba? And so much seed. Amen? Ano ba? Sabi ko, sow your seed is something that is actively producing a blessing. Sabi ko, when you sow a good seed on a good ground, there shall be a bountiful. Kapag pag-harvest, celebration. Wala kang nakitang kumali ng iyan. Ano po ba ang number? Meron ang problema pa sa number. Ano sabi na? So your seed. Ito magandang example mga kapatid.
Ayan lang. Basta ay, sulat na natin, 1